Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Una sa saksi, ilang menor de edad sa Quezon napilitang magbenta ng bato dahil sa kahirapan. Kakulangan ng malinis na tubig na maiinom, problema ng mahigit 1,400 residenteng apektado ng flash flood at landslide sa St. Bernard, Southern Leyte. Mga kaanap ng 3 batang nasawi sa landslide, labis ang hinagpis. Mas maginaw na panahon, asahan na raw sa mga susunod na araw ayon sa Pag-asa. Temperatura sa Baguio, bumagsak na sa 10 degrees Celsius. Bawas presyo sa LPG, ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis. Una sa saksi, ang kakaibang kalan na mas matipid kumpara sa kalang gumagamit ng kuryente at LPG. Pilipinas, number 6, best value destination sa listahan ng isang international magazine. Sabay-sabay na toll increase, yan ang sumalubong ngayong bagong taon sa mga motoristang dumaraan sa South at North Luzon Expressway. Nangangamba ang grupong Pisto na mauuwi yan hindi lamang sa pagmahal ng pamasahe, kundi pati na rin ng mga produktong ibinabiyahe sa expressway. Saksi si Victoria Tulay. Ang bumungad sa ilan sa mga motoristang nagbakasyon itong Pasko at New Year. Sa SLEX, pagpasok ng bagong taon, ipinatupad na ang paunang 250% toll increase. Mula sa dating 22 pesos, nasa 76 pesos na ang toll sa mga kotse mula Alabang hanggang Calamba. Ang mga bus naman pumalo na sa 152 pesos ang toll, habang nasa 228 pesos na ang para sa mga truck. Pero di pa dyan nagtatapos ang kalbaryo dahil pagpasok ng Abril, ipatutupad ang nalalabing dagdag singil para sa kabuang 300% toll increase. Tumaas ang toll gate, hindi naman nila ayos yung traffic. Ako pa kayo? Sa ngayon, parang hindi rin. Sa mga nagkakasya sa kanila. Kaya naman sa mismong expressway nangalampag ang grupong Piston. Anila di lang daw kasi pasahe sa mga apektadong bus at jeep ang tataas, kundi pati na mga produktong ibinabiyahe sa SLEX. Nananawagan po tayo na dapat po pag-aralang mabuti ng gobyerno itong tinatawag natin na privatization. Na talagang ugat itong problema natin sa maling pagpapatakbo nitong mga expressway tulad ng SLEX. Diba, there was a TRO against increasing the toll of SLEX. And then, the TRO was lifted, no? And the order of the court was, ililift namin yung condition that ang TRB at saka DOTC titingnan yung tinatawag na reasonableness ng fee, ng toll rate. Ay, nakita naman na reasonable. Pero hindi lang mga bumabiyahe sa SLEX ang umaaray, maging sa NLEX, sinimulan ng ipatupad ang mas mataas na toll rate. Sa pagpalit ng taon ng dating 36 pesos na toll para sa mga kotse mula Balintawak hanggang Bukawi, naging 41 pesos na. Nasa 102 pesos naman ang singil para sa Class 2 vehicle, habang nasa 122 pesos para sa Class 3 vehicle. Sabi naman ng palasyo, pinag-aaralan daw nila kung paanong mapapagaan ang epekto ng mga toll increase sa publiko. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. Jeep at MRT ang pampapalit na ilang pasahero sakaling tuluyan na rin tumaas ang pasahe sa taxi. Pero ang problema, posibleng madagdagan din ang pamasahe sa mga alternatibo sanang pampublikong sasakyan. Paano na rin kaya yung mga tanging ito lang ang kaya? Saksi si Bernadette Reyes. Petsa na lang ang kulang. Tuloy na raw ang dagdag singil sa pasahe ng mga taxi. Mula 30 pesos, 40 pesos ang inaprubahang flag down rate ng LTFRB. Mula sa dating 250, magiging 350 na ang singil sa kada 300 meters o kada 2 minutong waiting time. Ang Philippine National Taxi Operators Association o PINTOA, umaasang ngayong Enero na maipapatupad ang dagdag singil. Pero sabi ng LTFRB, kailangan pa munang mailathala sa mga dyaryo ang anunsyo ng pagtataas. Bagay na di pa raw tiyak kung kailan. Kailangan pa kasing i-calibrate ang metro ng mga taxi para bagong singil na ang lalabas sa metro. Inihahanda pa yung mga sites, no? Yung personnels din, yung pag-aayos kung papaano.
ang inaasahang dagdag kita. May katumbas na gastos para sa mga taxi driver at operator. Bukod sa calibration, kailangan nakapag-i-issue ng resibo ang metro ng taxi na ang bawat isa ay papalo hanggang 11,000 piso. Dahil dyan naghahanda na raw ang mga miyembro ng Pintoa. Gaya pag fleet operator, nagpapadala sila ng team doon sa garahe namin. Tapos dito kinakalibrate. Well, handa na kami. In fact, we already ordered yung bagong metro. Dahil sadyang mabigat sa bulsa ng mga pasero ang dagdag singil sa taxi, ang commuter na si Vince Chodoro, mag-jeep at MRT na lang daw. Okay lang po sa akin. Kasi choice naman po ng pasero yun kung magta-taxi siya or may other means naman ng transportation. Pero ang jeep at tren na iniisip ni Vince na solusyon para makatipid, nangangamba rin magtaas ng singil sa pasahe. Mula sa 7 pesos ngayon, hinihiling ng mga jeepney operator na itaas ang minimum fare sa 8 pesos. Karagdagang 25 centavos naman sa kada susunod na kilometro. Maging ang MRT at LRT, nakaumang ding magtaas ng pasahe. Kaya ang DOTC, bagong taon, binulabog ng protesta ng grupong Riles Network. Depensa naman ng DOTC, di naman ganoon kataas ang dagdag singil. Mga ano lang yan, mga 7 text messages. 7 pesos lang yan. Pero para sa mga pasahero, anumang pagtataas, pabigat sa bulsa ng publiko. Naghihirap din po yung parents ko. Siyempre, hindi naman na po nila maladagdagan yung baon ko. Malaking epekto yun kasi siyempre araw-araw nag-MRT tayo. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Good news naman po tayo. Magro-rollback ang presyo ng LPG ng ilang oil company. Simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw, 40 sentimos kada kilo ang bawas presyo ng Shell. Katumbas po yan ng 4 piso at 40 sentimos na rollback sa kada regular na tangke ng LPG. Bukas ng alas 6 ng umaga, magpapatupad ng katulad na rollback ang Petron. Ayon sa mga kumpanya ng langis, ang pagbaba ng international contract price ng LPG ang dahilan ng rollback. Pero kung sawa na po kayo sa taas-babang presyo ng LPG, abay, may naimbentong kalan na menos gastos na, tinawag pang cool, dahil may electric fan sa loob. Abangan po yan mamaya sa pagpapatuloy ng saksi. Samantala sa ibang balita, susulitin daw ni Marine Captain Nicanor Faildon ang 2 araw na pasamantalang kalayaan para makapiling ang kanyang pamilya. Pero pag-aaralan pa raw ng dating Magdalo leader kung kakagatin niya ang inaalok na amnestiya, lalo't sinimulan na ng Defense Department ang pagtanggap ng mga application para rito. Saksi si June Veneracion. Kuha namin ang paglabas sa Marine Headquarters si Captain Nicanor Faildon. Nakasibigyan, walang bantay at sakay ng pribadong sasakyan ang isa sa mga lider ng grupong Magdalo. Dumiretso siya sa Taytay Rizal. Ngayon ang unang araw ng 2 araw niyang pansamantalang kalayaan ay pinagkaloob ng AFP. Sa bahay ng kanyang kapatid, sinalubong siya ng mahigpit na yakap ng batang pamangkin at iba pang kaanak. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nakita niya muli ang kanyang lolo na halos hindi na siya makilala. Hindi ka makalakad? Yung ulo mo. Dadalhin ka sa ospital mamaya. Magpahinga na ng lolo. Plano sana ni Faildon na siya mismo ang magdala sa kanyang 82 taong gulang na lolo sa ospital. Yun nga lang, bawal siyang lumayo sa bahay ng kanyang kapatid dito sa Taytay, base na rin sa utos ng AFP. Bawal din siya magpa-interview sa media. Dahil tapos na ang Pasko at bagong taon, magkakaroon na lang daw ng biglaang reunion ang pamilya Faildon. Kahit hindi siya umabot ng Christmas saka New Year, January 3 pa lang naman Kabuli na lang namin. Mag-Noche Buena na lang ulit mamaya. Makakasama ni Faildon ang kanyang nag-iisang anak na napilitang huminto sa pag-aaral ng engineering at pumasok bilang factory worker nang wala nang ibang tusto si Faildon. Pinatigil kasi ang sahod niya nang siya'y tumakas. 2 beses itong ginawa ni Faildon. Una noong 2005 nang tinakasan niya ang mga bantay sa pagdinig sa kanilang kasong kudeta sa Makati Regional Trial Court. Habang nagtatago, ay nagawa pa niyang dumalaw sa mga kampo ng AFP at PNP para asarin ang mga tumutugi sa kanya. January 2006 nang siya'y mahuli. Pero matapos ang mahigit 1 taon sa kasagsagan ng Manila Peninsula Siege, malapalos sa dulas siyang muling nakatakas. July 2010, pagkatapos magpalit ang gobyerno, tinapos na rin ni Faildon ang kanyang mahabang pagtatago.
Pwedeng makinabang si Faeldon sa inaalok na amnesty ng gobyernong Aquino. Pero pag-aaralan pa raw niya kung mag-a-apply siya para sa amnestiya. For Captain Faeldon, it's not as simple as checking off a box. If the box says, I lied, then it's not going to be that easy for him to make that check mark. June Veneracion ang inyong saksi. Simple. Samantala, malinis na tubig na maiinom. Yan naman ang pinoproblema ngayon ng mahigit 1,400 residenteng apektado ng pagbaha at landslide sa St. Bernard, Southern Leyte. Hindi naman matanggap ng mga kaanak ng 3 batang nasawi sa landslide ang sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa Southern Leyte, saksi si Julio Segovia. Ni sa panaginip, di raw inakala ng mag-asawang Roberto at Alma Discarial na balot sa hinagpis nilang sisimula ng bagong taon. Nitong araw ng linggo, nasawi sa pagguho ng lupa ang 5 taong gulang nilang anak na si Maria Fatima, pati ng 1 taong gulang na baby na kanilang tahanan na si Rodel. Dito lang sa mga anak ko, patawarin nila ako. Wala ko nagawa. Patay rin ang isa pang batang lalaki na edad 3, si Jordan Lakipon, na tanging ang nakatatandang kapatid ang bantay sa punerarya. Ang mga magulang kasi nila nakakonfine pa sa ospital matapos magtamuri ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kahit umiyak ka ba, wala na. Hindi mo na ano. Hindi mo na ano, dagdag. Sa eskwelahang ito, tuloy rin ang kalbaryo ng mga lumikas na residente, bagamat may kuryente na muli matapos ang mahigit 1 araw na brownout. Tuloy naman nilang pinoproblema ang iinuming tubig. Marumi kasi ang supply nito dahil sa pagragasa ng baha mula sa kabundukan. Kaya naman ang 1 galong tubig na rasyon sa bawat kwarto, pinaghahatian ng mahigit 30 evacuee na tumutuloy dito. Kami ngayon ay humihingi ng tulong na mabigyan kami ng tubig na mainom dahil yung portable water ay marumi. Di naman daw sila pinababayaan ng lokal na pamahalaan. Katunayan, sabay-sabay silang naghapunan. Gayunman, pag-amin ng lokal na pamahalaan ng St. Bernard, hindi nila kayang tustusan ang lahat ng pangangailangan ng mahigit 1,400 nilang evacuees. 15 na kasi sa 30 barangay ng bayan ang apektado ng malakas na pag-uulan. If we extend siguro for another day like tomorrow or the next day, siguro kukulangin na tayo. That's why we're calling for yung mga ibang agencies, yung private entities na kulang namin ngayon ay tubig. Inaasahan pa namang magtatagal ang mga residente rito sa pangambang maulit ang sinapit ng bayan ng St. Bernard noong February 2006. Kung saan di bababa sa 150 ang kumpirmadong patay at nag-iwan ng halos 1,000 nawawala. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.